Saan po dito yung Tanay Epic Park? Ayaw niya. Oo nga. Hi guys! Ngayon pupunta kami sa Tanay Epic Park para mag-camping. At napansin ko nga na wala masyadong mga rider ngayon kasi Thursday, so weekdays, wala masyadong sasakyan, wala masyadong riders. Hindi masyadong nakakatakot magbiyahe pa Tanay kasi usually kapag weekend, sobrang daming mga riders dito. At pagdating nga namin doon, naligaw pa kami guys. Sinundan lang naman namin ng signage kaso hindi namin alam na naligaw kami. Guys, naliligaw na tayo. So, ito, magtanong muna tayo kay Mr. Carabao. Saan po dito yung Tanay Epic Park? Ayaw niya. Oo nga. Hindi rin niya alam. Sige po, thank you. Guys, naliligaw tayo. Kami pala, naliligaw kami. Nakalagay doon, this way to Tanay Epic Park. Pero iba yung napuntahan namin. So, ayan siya. Nabalik tayo dun sa highway. So guys, tama naman pala yung dinaanan namin kanina. Opo. Ah, sige. So, ay may tricycle. What? The volcano cut. There's a volcano cut. Cannot see her. So, babalik ulit tayo doon. Doon pa rin sa same rough road na dinaanan natin. Tama naman pala yung signage. Hindi lang talaga. Wala kasing nakalagay na parang entrance to Tanay Epic Park. As in, parang ano lang siya. Parang bakanting lote lang na may nagbabantay. So, ayan. Dadaan na naman tayo dito sa rough road. Eto, ayan. So, pagpasok nyo sa gate, guys, kailangan nyo lang mag-register dun sa logbook. And then, after nun, i-advise naman kayo ng guard na pumunta na sa admin para mag-register at magbayad. So, binayaran namin is 1,500 plus yung bayad din sa car camping. Dito, guys, hindi kailangan ng reservation. So, kahit mag-walk-in kayo, okay lang kasi malawak naman yung space nila. Pero, tanungin nyo kung merong shooting. Guys, hindi raw pwede sa Camp 2 kasi may shooting bukas yung Encantadia. So, ito tayo sa Camp 1. And since malapit lang naman, hindi ko na siguro, ito na lang namin iwan ng sasakyan. Nung pag-check nga namin sa Camp 1, marami na ring nakapwesto na camper. So, nag-decide na lang kami na dito sa Camp 2. Pero bago kami pumunta dito, nagtanong muna kami kung pwede ba sa Camp 2. Kasi nga, bukas, may mag-shooting na mga staffs ng Encantadia. So, ayan. Kaya sabi nung staff, pwede naman daw. So, dito kami nagpwesto sa medyo malilim na part. Doon sa kabilang side, meron din nakapwesto na ibang camper. So, dito sa Camp 2, dalawa lang kami na campers na nagpwesto. Ang kinagandahan dito kasi sa Tanay Epic Park, malawak yung camping area nila, plus sobrang lamig. As in, malamig talaga siya, tapos mapuno, tapos sa gabi, maririnig mo yung mga kuliglig na tumutunog-tunog, yung mga kulisap. Maganda talaga siya, guys. Lalo na kapag yung gusto mo mag-Baguio, pero ayaw mo magbiyahe ng sobrang layo. Eto, dito, pwede ka ditong pumunta kasi yung lugar na to, mala Camp John Hay yung vibes niya. Ganun siya. Lalo na kapag sa gabi, guys, sobrang lamig talaga niya. So, eto nga, inuna naming ilabas yung mga gamit like yung upuan, yung lamesa, ayan. Sedan yung gamit namin, kaya guys, hindi ganun kadali magbitbit sa amin ng sobrang daming gamit. Kasi kailangan namin pagkasyahin talaga sa compartment, saka dun sa loob ng sasakyan yung mga gamit namin. Kung baga, pack light lang talaga. Light na yan para sa amin, guys. Kasi syempre, hindi naman pwedeng mag-camping kami na hindi kami komportable. Kasi yung iba, 'di ba, sinasabi nila, huwag kang masyadong magdala ng kung ano-anong abubot, ganito, ganyan. Hindi ka tunay na camper, maarte camper ka, pero kasi para sa amin, oo, mahirap siya, mahirap magbitbit ng mga gamit, mahirap mag-setup, mahirap magligpit, pero doon kasi kami masaya, guys.
Kaya kung sabihin mo, ay sana nag-staycation na lang kayo, ganito, ganyan. Oo, masaya rin naman mag-staycation. Pero iba yung feeling kapag nagka-camping ka. Lalo na kapag nasa nalapit ka sa nature. Saka 'di ba nga merong parang pag-aaral na ang nature therapy daw is parang nakakapagpababa ng risk na magkaroon ka ng sakit like cancer, ganun. Basta may nakita kasi ako before. At saka, iba talaga yung feeling kapag nagka-camping kami. Sa una, nakakatakot kasi syempre, nandun lang kayo, gabi, madilim, minsan wala pang signal, malayo yung CR. Pero kapag nakasanayan mo na, ikaw na rin mismo maghahanap ng tara mag-camping tayo. Ano kayang next na camping equipment yung bibilihin ko, ganon. Kumbaga, pa-level up yung gamit nyo. Pa-level up din ng pa-level up kung saan kayo magka-camping. Pero syempre, kanya-kanya tayong trip kung ano yung gusto natin sa pagka-camping. Ito kasi, ito yung namin ito yung gusto namin, dito kami masaya. So, ayun. So, after nga namin mailabas na yung mga gamit, nag-start na rin ako maglatag ng tent. Ako yung naglatag ng tent kasi mas gusto ko na ako yung maggawa kasi parang paano ko ba sabihin? Yung kung paano mo siya ipopwesto, gano'n. Like, gusto ko maayos yung pag-organize ng mga gamit, kaya ako nag-aayos. Saka madali lang naman mag-set up ng tent At saka minsan kapag hindi ko kaya magkabit mag-isa, ayan, tinutulungan naman ako ni Jimmy na mag-set up. After nga namin ma-set up yung tent, nilagay ko na rin yung airbed. Ito guys, tong airbed na to, king size siya at nabili ko lang to sa Shopee. Ginagamit din namin to dito sa bahay kapag gusto namin mag-movie night, every Friday, gano'n. Madali lang siya ilatag kasi meron na siyang inflator saka deflator. Tapos rechargeable din siya. So guys, after nga namin ma-set up yung tent at malatag ng airbed, ayan, nag-start na rin kaming inflate yung lazy couch na binili namin sa Shopee. Around 250 lang yata to. Kasi favorite talaga to ni Amber. Saka very comfy kasi siya upuan, lalo na pag sa gabi. Tapos ito, instead na magbaon kami ng unan, yung mga inflatable na unan nung ginagamit namin para hindi masyadong takaw sa space, sedan nga lang yung gamit namin. At ayan, may baon din kami sariling power station na ginagamit namin. Nabili ko lang yan sa Shopee, sobrang mura lang. Pwede na para sa mga hindi heavy duty na equipments na isasaksak. Katulad yan, yung pang-inflate namin. Ayan, dyan namin siya sinasaksak. Tapos pag nalobat yung cellphone, nalobat yung power bank, tumatagal naman siya kahit paano. So, after nga nag-start na kami mag-set up naman ng canopy. Actually, itong canopy yung pinakamahirap Hindi talaga namin makuha kung paano ba talaga mag-set up ng canopy. Dito kami inaabot ng napakatagal, guys. So, kung meron kayong idea kung paano mapapadali yung pag-set up namin ng canopy, so share nyo sa amin. Grabe. Guys, ito talaga yung pinakahirap na hirap kami. Maglagay ng canopy. Excuse me. Guys, natapos na kayo mag-set up ng aming tent. So, ito siya. Yan, and so ngayon, pupunta tayo ng CR para magugas ng kamay kasi medyo madumi na yung kamay namin. After nga namin guys makapagugas ng kamay, so dumiretso kami para maglibot. Tapos may nakita kaming playground dun sa kabilang side kaya pinuntahan namin. At ayan guys, yun naman kung gaano kaganda at kung gaano katataas yung mga puno. Itong portion na to, feeling ko pwede to pang team building kasi may mga obstacle courses siya. Tinry namin siya tapusin. So, i-upload ko na lang yung video namin na yun sa ibang video. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye!